Opinion nyo lang po ito, ma'am, ang itatanong namin, ano, papayag po ba kayo na ibigay na lang sa China ang mo dito sa kanya? Oh, na? Sige ko, magandang hapon, ma'am. May kunting katanungan lang po kami, ma'am. Kung sakali po ba, ma'am, may panukala ang gobyerno na maggawa po ng military base sa West Philippine Sea, papayag po ba kayo? Siguro po. Bakit po? Wala po ako masabi. Parang Ano pong parang kasi sa ngayon po ay marami ang nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Nagiliwag kasi po ang mga action ng China. Papayag po ba kayo na meron naman mga kubay lang ako. Parang sa ngayon parang ayoko. Oo. bakit po? Siyempre parang mas magandang yung ganito na lang. Kaso para walang dulok. Ganun. Parang ganun na. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Wala ka na ibang katanungan. Ito, ma'am, may dagdag lang ako. Papayag po ba kayo na mahiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Ayan. Thank you, ma'am. Thank you po, Maraming mama. salamat. Thank you. Ito, tatanong tayo dito. Ay, ma'am, opinion nyo lang po ito, ma'am. Ang itatanong namin, ano. Papayag po ba kayo na ibigay na lang sa China ang West Philippine Sea at hindi na tayo ipaglaban para wala ng gulo? Para sa akin, dapat ipaglaban siya ng Pilipinas kasi alam naman natin na ano bang meron sa yung Philippines. West Philippines. West Philippines. So oil siya eh. So sa panahon kasi ngayon, yung oil na yan, gamit siya. Kaya kung mapapansin nyo, common sense na lang, bakit hanggang ngayon hindi siya binibigay ng Pilipinas? Kasi alam ng Pilipinas na malaking ambag yun. Saan ka kukuha ng ganong likas na yaman? Hindi sa atin lang. Tsaka pinaglalaban siya kasi territory natin yun. Hindi yung basta-basta na ibibigay mo lang kasi dahil sa oil. Hindi, ang pinaglalaban din natin dun is sakop siya ng Pilipinas eh. Kumbaga pag binigay mo yun sa kanila, para mo na din binigyan ng hudlat na sakupin tayo ng Pilipinas. So hindi lang yan sa likas na yaman, sa sources. Ang point dyan is pinaglalaban din kasi sakop siya ng Pilipinas. Kaya para sa akin, dapat lang ipaglaban siya ng Pilipinas kasi territory natin ang dinipiscussion doon. Tama. Okay, ate ha. Ang ganda ng mga sagot ni ma'am. Salamat Kasi di ba ha. territory siya, ikaw ba, papayag ka ba? Hindi. Pag bahay mo, ibibigay mo ba agad? Diba? Sasabihin na amin na yan, ilupa mo yun eh, sa'yo yun eh. Diba? Kaya dapat hindi siya ibigay kaagad. So ito, ma'am, isa na lang. Papayag po ba kayo na tayuan ng military base ang West Philippine Sea? Military base. Ibig kasing sabihin ng military, ano siya, ibig sabihin protection siya eh. Kung gagamitin siya sa good, why not? Kung yung layunin lang naman is maprotektahan yung place itself, bakit hindi? Pero kung gagamitin siya sa kasamaan, siyempre kahit sinong tao tatanungin mo, hindi papayag ng ganun. Pero siyempre military, dapat muna kasi nating tanungin ano bang layunin nila. Pero kung malalaman natin yung layunin is for good, why not? Diba? Pwede. Kung ang layunin is protektahan din yung yung Philippines. West Philippines. West Philippine Sea. Yun siya. Thank you, ma'am. Ang pangalan natin, ma'am? Team na lang po. Thank you, Salamat, ma'am. ma'am. Thank you po. Supportan niyo po yung vlog na to. Thank you. Tropang Ilong. Tayo na lang. Salamat. Ano siya, 100? Tawag nito, yung OFW. Anong bansabi, nakalimutan ko lang. Sabi niya, kung ganyan naman pala, hindi na kami papadala sa inyo ng OFW. Kung hindi nyo din gagalangin yung batas ng Pilipino. So yun, nagbibigay lang si Tulfo ng sign na hindi basta-basta dapat hindi dapat basta-basta katuhin ng ganyan ng Pilipino. Di ba? Ma'am, Sa Israel. may tatanong nga pala. Kung meron na haka-haka lang, kung si Sara tatakbo ng presidente, balita din na tatakbo rin si Rapi Tulfo. Saan ba kayo ang nyo? Ang masasagot mo doon? Sino sakali lang ha?
according to my opinion kasi, Opinion lang. Duterte Opinion. kasi sabi niya, Ah. from her father it's herself. Ito kasi mga Pilipino, boto ng boto sa mga kanya, angkan-angkan nila eh. Bakit hindi natin iboto naman? Bigyan naman natin ng chance yung iba para umupo. Kasi yan, kita na natin sa mga nila performance eh. O si Duterte umupo na. So may idea na tayo paano siya, mga lakad sa bansa. Bakit hindi natin itry si Tulfo? Diba? Para sa akin si Tulfo na. Bakit? Kasi never pa naman umupo ng, yung mga Tulfo, never pa naman umupo sa government. Bigyan naman natin ng chance, hindi yung parang pina-follow natin yung, parang sa China na, ang tawag nito, yung isang linyahan. Nakalimutan ko yung yung term nun. Dynasty. Ganun sila, umupo yung tatay, umupo yung nanay, umupo yung anak, umupo na may apu-apuhan. Paano mo makukumpara yung yung mga styles nila, different mga kalakaran nila, kung paras-paras lang silang ganun. Kaya nga tayong tinawag na democracy, freedom. Dapat mamili naman tayo ng iba kasi kagaya niyan, yung ibang nakaupo, mga kurap eh. Tapos binalik pa natin. Diba? Kasi binayaran tayo. O sino din nagpapahirap sa Pilipinas? Tayo. Kasi hindi unlad yung Pilipinas kung hindi tayo marunong pumili kung sino ang uupo sa Pilipinas. Dapat tayong mga Pilipino, tayo ang mismo ang pumipili ng maayos. Kasi kung sino man yung mapili natin na umupo, sila ang magdadala ng Pilipinas eh. Tayo din ang magsasuffer pag ganun. Kaya para sa akin, to answer it directly, I'd rather choose Tulfo naman. Kasi tapos na yung Duterte. Nakita na natin, may idea na tayo eh. Si Tulfo kasi nagbibigin pa lang siya eh. Why not give him a chance muna na siya naman? Kasi another surname siya, Tulfo eh. Hindi pa natin alam kung ano talagang merong kakayahan pagdating yung mga Tulfo. When it comes naman sa mga activities ni Tulfo, wala naman tayong narinig sa kanya na issue. When it comes to corruption, lahat nga tinutulungan niya eh. Even sa education, alam mo, nagkaroon nga sila ng debate ni Sara eh. Diba? Yung anong tawag ito, ang dami daw pinapaano sa elementary. Diba? Nilabanan niya yun. So, para sa akin, gusto ko din si Tulfo kasi binibigyan niya lahat ng voice. Hindi niya pinagsasawalang bahala yung mga maliliit na mga mayan. Na kapag nagsalita sa kanya, Sir, Senator Rapi, tulungan mo naman kami. Yung iba hindi marunong makinig sa ganun. Pero siya, nakitaan ko siya na kahit maliit na mamamayan, talagang binibigyan niya ng tinutupad niya. Yes, tinutupad niya yung mga pangako niya, may isa siyang salita. So, yun lang po. Ay, salamat po, Mama. May question pa ba? Okay, salamat. Dito tayo sa Maria Orosa. At mayroon tayo na isa na interview sa maganda yung kanyang pagsalita, no? Kanyang pag niya kay Papi Tulfo yan. Okay, yan ganito. Salamat. Ma'am? Okay na po? Okay na? Opo, okay na. Oo, kaya mo lang sagutin. Kaya nyo lang. Kung kaya mo lang, Tatawag ka ng friend. call in friends lang. Okay na? Okay na. Yan, magandang araw ma'am. May katanungan lang po kami. Ito ba, papayag po ba kayo na ibigay na lang yung West Philippines yung China para wala ng gulo? Yun ba yun? Siyempre hindi. Siyempre sa atin dito, Pilipinas, dapat magkaisa na lang tayo. Hindi na Pilipinas pa rin. Puro kadilihan. Bakit ma'am ayaw nyo ma'am? Ano pong masasabi nyo? Wala, kasi sa Pilipino din naman yung mga Mindanao. Sanayan na natin na isa tayo, di ba? Hindi ma'am, West Philippine Sea. West Philippines? West Philippine Sea, papayag po ba kayo na ibigay na lang sa China? Hindi nga. Di ba sa atin din naman ito? Oo. Sa atin yun. Kayo sir, papayag po ba kayo sir? Sa atin yun. Pamilya sa sir. Kayo ma'am, papayag po ba kayo ma'am na ibigay na lang yung West Philippine Sea sa China? Ayan. Thank you po. Thank you. Maraming salamat.